Pero wala ho kayong anting-anting? Nananalig lang ako, nagdadasal ako. Do you know why you are still alive? Meron pa siguro tayong mission. Every time na humaharap tayo sa ganyan na mga pagsubok, no? Una-una, no? Masakit para sa akin na kapwa mo Pilipino yung nakakasagupa mo. Pwede naman natin pag-usapan yan at ayusin natin, no? Tama ho yun. Napaka-emosyonal dahil ang iyong kalaban ay sariling isa ang bakbakan. Ano ho ang inyong dasal? Ang dasal ko lang palagi igabay mo ako, please give me protection. Hayaan mo ako na maging decisive ba na para hindi naman marami mga casualties. Pag binabalikan niyo po ang iyong military career, ano po yung toughest battle? Yung nag-umpisa ito doon sa liberation of Causwagan, Lanao del Norte. Lanao del Norte, kung saan nung kinubkob ito, nung sinakop sila ng MILF noong 2000, yung unit namin, yung unang na-dispatch pa to liberate Causwagan. Well, in the process naman, we were able to rescue around 329 daw hostages, no? Kagagaling lang namin sa Palawan noon, kabababa lang namin sa barko. So after that, akala ko makakapagpahinga kami, pero ang sabi naman ng mga senior na military commanders noon, we have to maintain the momentum. Kailangan itulak natin sila. Yung MILF, makabalik sila sa Camp Abubakar. Halfway kami papunta ng Inudaran. May natumba, may sumabog. Natumba ngayon yung malaking puno, no? Bakbakan na. At that time, pag umpisa pa lang, that was, I think, mga 6 o'clock in the evening. Pagdating ng mga alas 10 yata, nung nagkaroon na ako ng mga casualties, ito yung mga tao na Pero may naisalba ka naman ng mga buhay. meron ngang isa ron na na-meet ko sa Dumaguete. Hindi ko alam na ano na siya, no? na pulis na siya, pero sabi niya sa akin, Kuyang, sir, pwede ho ba ako makipag-picture sa'yo? So, habang kinukunan kami ng picture, kinikwento niya yung ginawa daw namin sa Causwagan. Nung una, nagpuputukan pa raw sa labas, habang kliniklear namin yung area, and then pumasok ako doon sa loob ng, I think that was a gym. Ang unang dinampot ko yung pamilya niya. Malit pa lang daw siya noon. Ngayon isa na siyang chief inspector sa Iligan. Ibig sabihin, pulis na siya ngayon. Police na siya. Chief Inspector Dexter Acaso. At meron din kaming alam ng konti tungkol kay Dexter. Ang kanyang kwento nga ay takbuhan daw sila bago sila nakarating yata ng gym. Sila ay napunta sa babuyan dahil hindi nila alam kung paano sila kikilos, nagpuputukan, pero ang akala nila hindi sila makakaligtas, mamamatay. Mamamatay sila, ang kanilang buong pamilya, hanggat dumating daw ho kayo. At nung pagdating, hindi na malilimutan yung pagharap mo sa kanila. Ikaw mismo, Manong Ariel, sabi mo sa kanila, sa kanya, kasi bata siya at naalala niya, ligtas na kayo, nandito na kami. Protektahan namin kayo. And that boy, Dexter, has not forgotten that story. Pag kayo nasa bakbakan ho, how do you make sure na less ang distraction? Na ito lamang po. Ang palagi kong sinasalang-alang-alang, yung mga tao ko.
Kasi kung hindi ako magiging decisive, mas maraming magiging casualty sa mga tao. It's all survival, di ba? Right. But that was a long battle. Yeah. 24 hours and you survived that. Tanong, Manong Ariel. Then and now, takot kayo mamatay? Naandun talaga yung takot, yung kaba. Pero pag naandun ka na kasi, you must step up pa and overcome whatever fear you have. Kung sabi na handa ako uli na magpakamatay o mamatay, handa ako. Kung takot ako, initially siguro meron, pero kaya ko. As a matter of fact, kayo'y namatay na ho ng ilang minuto. What is the story, Colonel? Well, iniligay na ako sa mga sa tabi ng mga lifeless bodies nung nakita nila yung ring ko, may graduation ring, at pumipitik-pitik pa yung daliri. So I was really fighting for my life. So ang ginawa nila, inilipat na nila ako sa Biluna, hospital. And then inoperahan na nga nila for 13 hours. 3 sets of doctors operated on me for 13 hours to repair my pancreas that was ruptured, remove a portion of my liver, the left lobe of my liver, and cut 6 feet of my small intestines. So, nung magising na ako sa surgical intensive care unit, dinedresan na ako. Pagbukas ko ng mata na ganyan, alam mo boy, ang tingin ko nga, nasa langit ako.